mararamdaman kasi ng mga viewers yan kung talagang pilit lang yung kanilang ginagawa. But because they are genuine, pero sa usaping serious relationship, wala pa po sila sa punto na ganun kasi naman na sa mga nagsasabing scripted lang, siguro much better kung panonoorin nyo sila palagi. So kayo po, Raisa May Dizon and Mr. Bimby Aquino Yap Lab Team. Abay pinag-uusapan na tila bagasin na tinatanong ng ilang mga netizen kung ito ba ay real lab team or scripted lang na pa-hype ng Itbulaga. So sasawsawan natin so, yan. ito na nga ang chika, no? Sa muling pagkikita matapos ang 13 years, bakit may pakilig era? Ito na naman tayo mga kamarites, mga ka-fans at mga laging nagsisearch sa TikTok at X, formerly Twitter. Tuwing tanghali kung akala ninyo ay tapos na ang era ng mga bigla ang lab team sa Itbulaga pagkatapos ang Aldab. Naku, mag-isip-isip kayo dahil ang bagong uumpisahan pa lang na tambalan ay literal na yumanig sa internet. Si Raisa May Dizon at si Bimby Aquino Yap noong July 12, 2026 para sa 21st birthday celebration ng ating nag-iisang aling maliit na ngayon ay dalaga na. Nagulat ang lahat nang bigla ang pag-guest si Bimby, ang bunsong anak na siyang Queen of All Media na si Chris Aquino sa the segment na The Age is Right. So, may mga pasabog moments sila doon. Una, yung first kiss lore. Binuko ni Bimby na on air na si Raisa raw ang kanyang first kiss noong 6 years old pa lang siya dahil sa pelikula nilang My Little Bossing noong 2013. Ang pangalawa naman is yung necklace gift. Nagdala si Bimby ng kwintas para kay Raisa at siya pa mismo ang nagsuot nito habang ang mga co-host tulad ni Miles Ocampo ay hiyawan sa kilig backstage. And of course, the elite. Hirit pa nila na may palinya pa si Bim na kung hindi man naging tayo, ninong ako mga Dover Cats. If we don't end up together, kailangan ako ang magiging ninong mo sa kasal. So dahil dito, sandamakmak na Rai Bim or Bimsa or maybe edits ang gumagawa ng ingay sa TikTok. Sabi ng mga loyal Dover Cats, ito na raw ang susunod na pambansang lab team. Pero ang tanong, scripted lang daw. Ito naman ang mga talagang pinag-uusapan ng mga kritiko at netizen. Syempre sa mundong puno ng cloud at rating game, hindi mawawala ang mapanuring mata ng internet. Agad-agad na lumabas sa mga posts sa Reddit, lalo na sa Archika PH at Facebook na nagsasabing scripted lang yan o kaya naman PR move lang ng Itbulaga at ng manager ni Bimby para sa kanyang showbiz comeback. So naging hati naman po ang opinion ng netizen kaya i-breakdown natin ang magkabilang panig ng walang filter. So una, bakit sinasabi ng iba na scripted o pilit ang lab team formula ng telebisyon? Alam ng lahat na mga noontime show ay nabubuhay sa kilig simula pa ng panahon ng Guy and Peep hanggang sa Aldab. Ang pagpapareha sa dalawang sikat na kabataan ay tried and tested na paraan para tumaas ang ratings at engagement. Sabi ng mga bashers, ginagawa lang daw ito gimmick para makipagsabayan sa kompetisyon. So Bimby showbiz era. Si Bimby ay nagbabalik showbiz ngayon. Anong mas magandang paraan para pag-usapan ka ng buong bansa kundi ang i-partner ka sa isang homegrown at minamahal na host ng Itbulaga na si Raisa May. Ang mga hirit ni Bimby na if we don't end up together ay masyadong raw, mukhang hinanda o sinulat ng isang creative writer sa backstage para mag-viral. So the dinner date visual, nag-viral din ang clips kung saan kasama pa si Chris Aquino via video call o shorts. At ang pamilya na parang may dinner meeting kasama ang EB executives para sa mga mapangduda business agreement at promotional strategy lang daw ang lahat. Kuha talaga nila ang inis ko. Parang pilit na pilit ang kilig. Gayaan nating maging magkaibigan lang sila. Wag nang laging lagyan ng mali siya para lang sa rating. Isang seryosong komento mula sa isang Redditor. So marami kasi ang umaalma patungkol dito sa tambalang ito. May mga Gen Z lens din. Bakit pwede rin naman itong genuine or organiko? Sa kabila ng scripted allegation, marami pa rin ang nagtatanggol sa dalawa. Kung titignan natin gamit ang Gen Z glasses na mahilig sa nostalgic at childhood lore, may dahilan kung bakit pwedeng totoong may chemistry at purong pagkakaibigan lang ang nangyayari. Sa kanilang childhood nostalgia is real. Pinalaki tayo ng My Little Bossing ng mga bata pa sila, nakita ng buong Pilipinas kung gaano sila ka-cute. Mag-asaran, mag-talk show at press conference. Ang muling pagkikita nila matapos ang 13 years ay may natural na hatak at emosyon. Hindi mo kailangang script para makita ang saya sa mga mata nila na nakita nila ang kanilang childhood playmate. Katulad nito, wag nating kalimutan kung kaninong anak ba si Bimby sa nag-iisang Chris Aquino. Ang pagiging prangka, matalino at may witty pananalita ay natural na dumadaloy sa dugo ni Bim. Hindi niya kailangan ng script writer para magsabi ng mga banat na nakakakilig o nakakaaliw dahil ganyan talaga siya lumaki sa harap ng camera. He's just being a gentleman sa naturang mag-entertain at natuto na rin siya mag-entertain. Kay Miss Raisa May professionalism naman, si Raisa May na ngayon ay 21 years old at sa tagal niya sa Itbulaga, alam niya kung paano sumakay sa mga
biro. Kung nakita mo siyang medyo nahiya or nag-blush, normal na reaction niya yun. Isang dalaga na biglang binalikan ng kanyang malayong kaibigan, ano. So sa aspeto po ng pagiging scripted, planado, ano ang genuine o totoo? Ang pag-guest ng Planado production team management para sa birthday ni Raisa at ang gulat reaction ni Raisa nang makita si Bimbi. Ang mga regalo at mga kanta na inihanda bago sumalang on air ay may highlights na segment. Ang komportable nilang asaran na dala ng kanilang pinagsamahan ng bata pa sila. Ang love team, ang anggulo na itinutulak ng media at mga fans para sa engagement at viewership. Ang malinis na intensyon ni Bimbi na ibalik ang kanilang pagkakaibigan. Kaya kung tatanungin mo kung scripted ang programa, ay may script at flow, pero ang koneksyon at kasaysayan ni Raisa at Bimbi bilang dating child star ay 100% totoo. So, dapat ba nating istan ang tambalang ito? Sa ngayon, masyado pa kasing maaga para sabihin nating totoong magkasintahan na sila o nagkakaroon na sila ng seryosong love team. Teleserye man o dalawa, ayon rin kay Bimbi sa kanilang mga naging panayam at shorts kasama si Chris, ang focus muna nila ngayon ay muling pagbuo ng kanilang pagkakaibigan na nawala dahil sa tagal ng panahon at magkaibang takbo ng buhay. Para sa mga netizen, enjoy na lang muna natin ang saya, no, at nostalgia na ibinibigay nila tuwing tanghali. Kasi sa mundo po na mundo na puno ng mabibigat na balita at awayan sa internet, ang makikita ng dalawang batang pinalaki ng telebisyon ng maayos at matatalino na ngayon ay isa ng magandang panunood, scripted man o totoo, ang hirit na pag-ibig, ang mahalaga ay naghatid sila ng ngiti sa mga dabar cards. At para sa amin, yun ay tunay na may main character move. So, sa mga nagsasabi po na scripted lang ito, sa mga nakikita naman po natin sa kanilang mga gesture, no, sa Itbulaga, kitang-kita naman natin dito na talagang si Bimbim, although sabihin na natin, sige, let's give them the benefit of the doubt na parang inihanda talaga at pasabog talaga ng Itbulagan ito para pantapat doon po sa kanilang sa noontime program. Well, kung yun po yung plano, nagtagumpay sila dahil lahat po ng mga nakakapanood kay Bimbi at saka kay Raisa ay talaga namang kinikilig 100%, which means is talagang umaabot sa bawat kabahayan, sa bawat netizen, sa bawat nanonood sa kanilang live videos, yung pinapakita po nila. Kasi mararamdaman kasi ng mga viewers yan kung talagang pilit lang yung kanilang ginagawa, but because they are genuine and nais nila na talagang ma-establish muli yung kanilang naudlot na pagkakaibigan, talagang marami po ang nagiging masaya at maraming kinikilig sa kanilang tambalan. Pero sa usaping serious relationship, wala pa po sila sa punto na ganun kasi kakakita lang nila, 'di ba? So kaya naman na I think yung mga pinapakita nila ng live sa television, di po yun scripted. Lahat po yun ay genuine and sincere. Kaya naman sa mga nagsasabing scripted lang, siguro much better kung panonoorin nyo sila palagi. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. Doon naman sumausaw si OG Diaz na kaya naman daw ginagamit ang Chinita Princess para umingay ang pangalan ni Raisa na medyo matagal-tagal din naging tahimik ang karir kumpara noong bata pa siya. OMG, aba kampo ni Miss Kim Chu, tinawag na manggagamit, no, ang si Raisa May Dizon. So ano nga ba ang kabuuan nito? As in shot, in front door, ibaba mo muna yung ice coffee mo dahil itong panibagong tina to ay hindi lang basta boiling, kundi nuclear level na digital bardagulan. Akala natin, hiwa-hiwalay na ang issue lang yung kay Kim Chu at OG Diaz at magkaiba rin yung kay Raisa May Dizon sa mga scammers, diba? Plot twist of the year para sa 2026. Nagbangga ang dalawang issue, Mi. Ayon sa pinakabagong pasabog mula sa Abante Tonight, pumasok na sa chatroom ang kampo ng ating resident Chinita Princess na si Kim Chu. At ang chika, tinawag nilang manggagamit si Aling Maliit. Walang iba kundi si Miss Raisa May Dizon para daw umingay ang pangalan nito at makakuha ng clout. So, yan yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, so mainit-init pa ang mga balitang ito kung saan isa sa mga article na inilabas ng Abante Tonight na tinawag na manggagamit at clout chaser si Aling Maliit na si Raisa May para daw umingay ang pangalan nito at makakuha ng clout. Like what? Gumawa mundo ng mga marites, no? Sobrang lala ng caption, as in bombastic side eye to the highest universe. So maupo ka ng maayos, i-ready mo na yung popcorn mo at i-unpack natin tong super messy at high-key chaotic crossover drama na to. So paano na mo nag-crossover to parang drama, no? The messy intersection. Para sa mga bagong gising at medyo nalilite kung paano pa nag-abot ang mundo ni Kimi at Raisa, balikan muna natin ang timeline na nakaraang ganap. Noong una, nagka-issue si Kim sa It's Showtime dahil sa allegedly takle sa moments niya kay Raisa May. Habang nag-host, doon sumasayaw, doon naman sumausaw si OG Diaz na
Nagbunga ng eksenang buti pumasok kayo na naging viral sa buong internet. Sa kabilang banda, busy naman si Raisa May sa paglabas sa mga formal na panawagan laban sa mga illegal online sugal apps na nagnakaw ng mukha niya gamit ang deepfakes. So, Kim Chiu versus OG Diaz featuring the Raisa May Taklesa joke. So, ito na yung issue. Raisa May versus online gambling scammers. The crossover. Binweltahan ng kampo ni Kim si Raisa para ipagtanggol si Kimi. Ayon sa mga reports ng Abante Tonight, ang kampo, ang mga defender si Kim Chiu ay hindi na low-key na itago ang kanilang frustration. Ang naratibo ngayon, ang lumalabas mula sa kanila, ginagamit lang daw ni Kim Chiu ang iba't ibang personalidad at partikular na itinuturo rito si Raisa May. Ginagamit daw si Kim. Sinasabi ng kampo ni Kim na tuwing madidikit ang pangalan ng kahit sino kay Kimi, automatic na nagtitrend ito. Kaya naman daw ginagamit ang Chinita Princess para umingay ang pangalan ni Raisa na medyo matagal-tagal din naging tahimik ang karir kumpara noong bata pa siya. I can't, sa kapal na mukha ng akusasyon, as in shock at severe gasp ang buong internet community So ang talak ng kampo ni Kim, the cloud chaser accusation era. Hatiin natin ang argumentong binitawan ng kampo ni Kim Chiu dahil medyo mabigat ang mga salitang binitawan nila. Ang point ng mga sumusuporta at nakapaligid kay Kim, si Kim Chiu raw ang ultimate cloud magnet ngayon sa showbiz. Mula sa mga breakup issue hanggang sa hosting, top tier talagi ang engagement niya. Sinasabi nila na ang issue tungkol sa naging hirit ni Kim kay Raisa May sa It's Showtime ay pinalaki lang ng husto ng mga taon at kampo ni Raisa na para maging biktima ang dating child star sa mata ng publiko. Para sa kanila, it was just a harmless, unfiltered joke na normal naman sa mga noontime show. Ang paratang nila kay Raisa at sa mga tagapagtanggol nito, masyado raw sensitive at ginagatungan ng issue para lang makakuha ng pampubliko at simpatya or sympathy points at para mag-trending ang pangalan ni Raisa at kampo ni Kim. Ginamit lang ang joke para mag-trend si Raisa. Cloud chasing is real. Mga netizen, wait, is it Raisa the one who was offended? The math is not matting. Honestly, this accusation is high-key wild. Parang ang vibes na binibigay sa kampo ni Kim ay sikat si Kim, kaya lahat kayo nakikisakay sa pangalan niya para mapag-usapan. Pero para sa maraming neutral na marites, medyo gaslighting ata ang galawan na to. Paano naging manggagamit ang isang tao na original na biniro o nakatanggap ng hindi magandang komento? Ang gulo, diba? It's giving high school means girls defense mechanism. So ang depensa para kay Raisa May or Aling Maliit is not here for the slander. Syempre, hindi papayag ang mga dabbercads at ang buong datang lakas ng mga fans si Raisa May Dizon na basta-basta na lang siyang tawaging manggagamit o clout chaser. Hello? Si Raisa May ay hindi nangangailangan ng clout ni Kim Chiu para mapag-usapan. Una sa lahat, si Raisa May ay may sariling legacy. Siya ang pambansang Aling Maliit na nagbuhat ng sarili niyang talk show nung bata pa siya at nanatiling regular host sa longest running noontime show sa bansa, ang 8 Bulaga. Kung sikat si Kim sa ABS-CBN, haligi naman si Raisa sa GMA Network at sa TVJ Camp at ngayon ay sa TV5. Kaya para sabihin na ginagamit niya si Kim para umingay, super laking insulto nun sa kanyang status bilang artista. Pangalawa, ang totoong isyong hinap ni Raisa noong mga nakaraang araw ay seryosong laban sa online gambling scams na gumagamit ng mukha niya gamit ang AI deepfakes. Ang focus ng bata ay proteksyonan ang mga fans niya sa kapahamakan ng illegal. Grabe nga daw ang naging bangayan sa TikTok FYP at sa X sa dating Twitter mga be. Kung makakabasa ka or magbabasa ka ng mga comments, mapapasign out ka na lang sa social media dahil sa tindi ng toxicity. Ang masakit dito, pareho silang mga babaeng naging matagumpay sa showbiz pero dahil sa sulsol ng kani-kanilang mga kampo at mga netizen na walang magawa, pinagsasabong sila ngayon ng husto. Kung lalaliman pa natin ang pagiging marites, hindi lang to simpleng away ni Kim at Raisa, low-key. May implikasyon din ito sa nagaganap na labanan ng noontime show sa bansa, ang It's Showtime, kung saan host si Kim at It Bulaga kung saan host naman si Raisa. Kahit sabihin nating sibil ang mga main host sa parehong show sa harap ng kamera, ang kompetisyon para sa rating at online viewership ay napakatindi pa rin ngayong 2026. Kapag may isang host mula sa kabilang network na nagpakita ng pagkaka-offend o nadamay sa issue ng kabilang host, automatic na gagamitin ito ng mga marketing fandom para pabagsakin ang imahe ng kalabang programa. So ang isyong ito inulat ng Abante Tonight ay nagpapakita ng awayan ay umabot na sa antas ng management o kampo. Hindi na lang ito personal na sagutan sa pagitan ng dalawang artista. Naging laro ito kung paano paproteksyonan ng network at programs. It's giving top tier corporate chess player vibes. Mga ganon, diba? So
Ano nga ba ang pwede nating matutunan no, sa pag-iwas sa mga ganitong gaslighting? Bilang mga Gen Z observers na may pakialam sa tamang pag-uugali online, ano ang pwede nating mapulot sa aral na mula rito ay pinakamalaking issue rito yung tinatawag nating accountability at pananagutan o pag-iwas sa gaslighting. Own up to your mistake. Kung may nasabi kang nakasakit sa kapwa, sadyang taklesa ka man o hindi, ang pinakamagandang gawin ay humingi ng simpleng paumanhin. Ang pagtatanggol sa sarili sa pamamagitan ng pag-atake sa biktima at pagtawag sa kanila na manggagamit ay isang napaka-toxic na ugali. Respect boundaries and status. Hindi dahil sa mga sikat o mas maingay ang pangalan mo ngayon, may karapatan ka ng liitin ang naging kontribusyon ng iba. Si Raisa May ay nagtatrabaho mula pagkabata ng may dangal kaya hindi makatarungang tawagin siyang clout chaser. So be critical of what you read. Ang mga ulat mula sa mga entertainment columnists ay may kanya-kanyang angulo at sourcing. Kailangan dating suriin na yung kampo ba ang sinasabi ay mismong artista o mga fans lang ang gumawa ng sarili nilang kwento para ipagtanggol ang kanilang idolo. So matatapos pa ba ang mga bardugulang ira? As of now, patuloy pa rin umuusok ang tsaa at wala pang formal na paghaharap o paglilinaw na nagaganap sa pagitan ni Kim Chiu at Raisa May Dizon. Ang bawat kampo ay patuloy na pag-iisahin ng shade sa social media at mga netizen naman ay walang sawang nagre-repost at gumagawa ng mga TikTok edits na may dramatic background music. Sana naman bago matapos ang taong ito, ma-realize na magkabilang panig ng showbiz ay maliit na mundo lang. Ang mga kampo ay nagsusulsol ay maaaring mawala bukas pero ang reputasyon at ang pinaghirapang pangalan ng mga artista ay mananatili habang buhay. Kaya naman, let's be respectful. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone.